Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Mga malulupit na amo. Nakagisnan ni Regina ang masalimuot na pamumuhay dahil nung ipinanganak siya'y hindi na niya nakita ang mga magulang. Ayon sa kwento ni Aling Piang, ay natagpuan lang siya sa abandonadong dampa at nagpasyang kupkupin. Itinuring ni Aling Piang na parang tunay na anak ang babae kahit pa hindi niya ito kadugo. At dahil sa mahirap lang ang buhay ng ginang, pagkalaon ng nasa tamang edad na'y pinamanahan niya si Regina ng kakayahan niya sa pangkukulam. Nang namatay si Aling Piang sa edad na 50, ay nilisan na rin ng dalaga ang lugar ng matanda dahil ayaw niya nang maalala ang masalimuot na karanasan sa lugar na yon. Lahat ng bagay na nagpapaalala sa kanya sa nakalipas niyang buhay ay iniwan niya na rin sa lugar na yon. At sa edad 20 ay nakipagsapalaran si Regina sa iba't ibang probinsya para lang makasurvive sa buhay. Naging tagapagtinda siya sa palengke, tagahugas sa mga kantin pati karinderya. Nasubukan na rin niyang magtinda ng mga sampagita pati kandila sa tabi ng simbahan at tumanggap na rin siya ng mga labada na pagkain lang ang kapalit o matutulugan. Lahat ng klase ng pakikipagsapalaran para lang maitawid ang buhay ay ginawa na ni Regina. Subalit sa huli ay hindi pa rin siya pinalad. Mas lalong humirap ang kanyang sitwasyon na pakiwari niya ay hindi na siya pinakikinggan o nililingon ng Panginoon. Nang minsang nagtatrabaho si Regina sa pier, bilang tagapagtanggal ng hasang na mga isday, may isang pagkakataong dumating sa kanyang buhay. Kaagad niyang sinunggaban ang pagkakataong yun. Nakabiyahe nga ang dalaga papunta sa Maynila kung saan sinasabi ng mga taga-probinsya na magandang pribilehiyo. Nang siya'y nasa edad 25 na, ay nakipagsapalaran na nga si Regina sa lungsod ng Maynila, kung saan nakilala niya si Noel na isang vendor at naging mabuti silang magkaibigan. Rina! Rina! Nasaan ka? Bilisan mo! May maganda akong balita sa'yo! Habang inaayos ang mga paninda, ay napalingon kay Noel ang dalagang may malamlam na mga mata. Uy, maghunos dili ka nga. Grabe kung makasigaw dyan. Nakakaya, no? Ano ba yun, ha, Noel? Halata ang paghangos ng morenong binata pagkalapit niya kay probinsyanang dalaga. Saglit munang uminom si Noel ng dala niyang mineral water at nang maubos na yon ay saka niya hinarap muli si Regina. Grabe sa maghunos dili, Tagalog na Tagalog, Hindi ka lang Bisaya, Masyado ka ring Makata magsalita. Nandito ka na sa Maynila kaya iwasan mo na yung mga pagsasalita ng malalalim. Sabay silang napangiti habang nakatingin sa isa't isa. Nang mga oras na yon ay parang may kung anong kumukuti-kutitap na liwanag ang namagitan sa kanila na sila lang ang nakakakita. Nang mga oras ding yon ay parang nakalimutan ni Noel ang magandang balitang kanyang sasabihin matapos makatitigan ang simple subalit magandang dalaga. Binasag lang ni Regina ang pagpapantasya ng morenong binata nang bigla siyang magsalita. Uy, natulala ka na dyan, Noel. Okay ka lang ba? Ha? Oo, okay lang ako. Napakamot pa sa ulo ang morenong binata habang tila naiilang, kaya napaiwas na rin siya ng tingin sa kausap. Di ba may sasabihin ka? Ano ba yun? Ay, putik. Oo nga pala. May good news kasi ako sa'yo. Ano, game ka na bang malaman? Tumangutangulang si Regina habang nakangiti, kaya mas lalong lumitaw ang natural nitong kagandahan. Kahit patipikal at simple lang ang pananamit ni Regina, ay talaga namang makikipagsabayan ng kanyang ganda sa mga mayayamang tao.
Kung tutuusin nga, kaya mabili ang paninda niya ay dahil marami mga kalalakihan ang umaali-aligid at nagkakagusto sa kanya. May pagkakataon ngang naaya na ang dalaga sa prostitusyon dahil sa ilang kalakaran ng lugar sa lungsod. At mabuti na lang ay to the rescue si Noel na mga panahon na yon, kaya nagsimula silang maging malapit na magkaibigan. Kanina ko pa talaga gustong malaman yung sasabihin mo. Mukhang maganda nga talaga kasi mihingal-hingal ka pa para lang masabi yan sa akin eh. So, ito na nga. Kasi may hiring ngayon doon sa isa sa pinakamagandang bahay sa subdivision na pinag-i-extrahan ko ng pagkukonstruksyon. Hiring? Ay, English nga pala yun. Wait, ano nga ba, teka? Ano ba ang Tagalog ng hiring? Napaisip muna saglit ang morenong binata kung ano nga ba ang Tagalog ng salitang hiring. Kaya muli silang nanahimik hanggang sa basagin na naman ni Regina ang tagpong yon. Natutulala ka na naman dyan. Ikaw talaga. Mahinang hinampas ng dalaga si Noel sa balikat, kaya naman tila muling nagising sa pagkakatulog ang morenong binata. Ayun! Alam ko na. Ang ibig sabihin ng hiring, yung naghanap sila ng mamamasukan o empleyado. O yun, tama. Galing ko pala sa English. Napangiti din tuloy si Regina dahil sa itsura ni Noel na mga sandaling yon. Sige na, oo. Saan ulit yung hiring? Doon nga sa magandang subdivision. Kailangan na kailangan nila ngayon ng tao. Babae at lalaking kasambahay. Pwede tayong magpunta mamayang hapon kung gusto mo. Magpapatulong lang akong gumawa ng biodata natin. Ano, game ka? Malaki yung sahod. Malay mo, ito na yung chance natin para gumaan-gaan naman yung buhay natin. Labis na natuwa si Regina matapos niyang marinig ang mga sinabi ni Noel. At habang nagpapatuloy sa pagsasalita ang morenong binata, ay hindi na alintanan ng magandang babae ang mga sinabi nito. Nang mga sandali kasing yon, ay nakatuon na lang si Regina sa mukha ni Noel. Hindi man maamin ni Regina, ay talagang humahanga siya sa morenong binata. Iba kasi ang kasipagan at diskarte ni Noel sa buhay. Mas una niyang hangad palagi ang kapakanan ng iba, katulad ngayon. Naisip tuloy ni Regina na mga oras na yon na kapag niligawan siya ni Noel, ay sasagutin niya ang binata kaagad. Dahil kahit estranghero ang dalaga sa lugar ng Maynila, ay hindi siya nakuhang pagsamantalahan ni Noel, katulad na lang ng ibang tao. Ano, Regina? Ikaw naman ngayon ang natulala. Nakakahawa ba yung pagkatulala ko? Tila natauhan ng dalaga matapos siyang tapikin ng mahina ni Noel. Napangiti siya at nahiya na rin matapos maisip na baka napansin ng binata na titig siya rito kanina. So, anong plano? G tayo Oo, gusto ko yan. Total, ikaw naman ang makakasama ko eh. Nang mga sandaling yon, sa sobrang tuwa, ay parang lalaking sinagot sa kasal si Noel kung makasigaw. Talon siya ng talon habang panay ang paghiyaw sa harap ni Regina. Dahil doon ay napapatingin tuloy ang ibang mga taong naroon habang ang iba ay nawiwirduhan sa mga nangyari. So, paano? Ipapagawa ko na yung biodata natin Tapos, mag-ayos tayo mamaya para magmukha naman tayong presentable pagpunta ron sa bahay. Sasamahan tayo ng kapitbahay namin Pagkatapos ng mga sinabing yon, ay kumaripas na ulit ng takbo ang morenong binata habang pinagmamasdan lang siya ni Regina papalayo. Nang mga sandaling yon ay hindi mawari ng magandang dalaga ang pakiramdam niya. Paano'y parang may kung anong nakakakiliti na kumikislot-kislot sa kanyang tiyan dala ng matinding saya. Ito ang unang pagkakataon na maramdaman yun ng dalaga, kaya hindi niya alam ang gagawin. Alam niya sa sarili na sa maiksing panahong magmula nang makilala niya si Noel, ay nagkaroon na rin siya ng pagtingin para sa binata. Nang mawala na sa paningin niya si Noel, ay bigla na lang ding nawala ang saya sa kanyang mukha.
Napalitan ito ng nagugulimihanan sapagkat maraming bagay ang naglalaro sa kanyang isipan. Iba ang mga kalalakihan sa syudad na kinaroroonan nila kumpara sa lugar at probinsyang kinalakihan ni Regina. Ang karamihan sa mga kalalakihan sa Maynila ay malalapit at kusang lumalapit sa mga tukso. Isang bagay na biglang ikinalungkot ni Regina. Naisip niya kasi na baka katulad lang din si Noel ng mga tipikal na kalalakihan sa lugar na iyon. Mapaglaro at mapanakit ng damdamin na kapag nakuha na ang gusto ay bigla na lang mawawalan ng pagmamahal. Napahawak tuloy ang dalaga sa kanyang dibdib matapos maisip ang mga ganoong bagay at bigla siyang nalungkot para sa sarili dahil kailangan na niyang pigilan kung anuman ang namumuong pagtingin niya para kay Noel. Dala ng matinding pag-iisip ay hindi niya namalaya ng paglipas ng oras at hindi rin siya tuloy nakapag-focus sa pagtitinda. Para siyang biglang naging lutang na ipinagtataka rin ng mga matagal nilang suki sa maliit na tindahan sa bangketang yun. Hindi niya rin talaga maintindihan ng sarili ng mga oras na yon, kaya medyo nabahala siya dahil ngayon lang nangyari sa kanya ang ganoong pakiramdam. Ganito pala ang pakiramdam ng makagusto ko sa isang tao. Parang nakakabaliw. Uy, ano binubulong-bulong mo dyan? Ay, anak ng tupa. Dahil sa pagkabigla ay nawala sa kontrol ang katawan ni Regina. Mabuti na lang ay naalalayang kaagad siya ni Noel bago pa tuluyang ma-outbalance at mahulog sa sahig. Nahawakan ni Noel ang dalaga at kaagad isinandal sa bisig niya, dahilan para mas lalong makaramdam si Regina ng kakaiba. Bumilis ang pagtibok ng puso ng dalaga at namula ang kanyang mukha matapos ding magtama ang kanilang paningin. Kung titingnan sila ng mga oras na yon ay para silang magka-love team sa isang telenovela. Subalit ganoon nga ang pakiramdam ni Regina ng mga oras na yon. Habang magkalapit ang mga mukha nila ni Noel ay parabang bumagal ang paggalaw ng mga bagay-bagay sa kanyang paligid. Bukod doon ay wala siyang ibang nakikita kundi ang mukha lang ng morenong binata na kung tutuusin kapag nag-ayos ng maigi ay may panama rin sa ibang kabinataan. Bukod kasi sa matangkad ay maganda rin ang pangangatawan ni Noel. Pasensya na, nagulat yata kita eh. Pabulong-bulong ka kasi kanina eh. Tapos para kang tulala. Pinagmamasdan kita at kinakawayan sa malayo pa lang pero parang di mo naman ako nakikita. Pagkasabing yun ni Noel ay kaagad tinanggal ng dalaga ang kamay nito sa kanyang bewang. Pagkatapos noon ay pasimple niyang inayos ang sarili kahit punong-puno ng hiya ng mga sandaling yon. Hindi niya alam ang sasabihin kay Noel kaya binigyan niya na lang ito ng isa sa mga paninda niya. Oh, ano to? Puto? Oo, puto nga yan. Kinuha ng morenong binata ang nasabing puto at saka ito pinagmasdan ng maigi. Pagkalaon ay muli siyang bumaling kay Regina na punong-puno pa rin ng kalituhan. Oo, alam kong puto ito. Pero anong gagawin ko sa puto? Papakain mo sa akin? Paninda natin yan? Sawang-sawa na ako dyan, no? Pagkatapos noon ay saka niya inilapag ang nasabing pagkain sa bangketa at saka muling bumaling sa dalaga. Hinawakan niya ang noo at leeg nito. Hindi naman kagad nakaporma si Regina dahil balisa pa rin siya ng mga oras na yon. Sigurado kang ayos ka lang ha? Kanina ka pa parang tulala sa hangin eh. Baka mamaya may nararamdaman ka ha? Uy, nararamdaman ka dyan. Wala akong nararamdaman sa'yo, no? Pagkalaon ay biglang ngumuso ang dalaga kay Noel, kasunod ng paghawi ng kamay nito. Napakunot-noo tuloy ang morenong binata dahil hindi niya maintindihan ang ikinikilos at sinasabi ni Regina. Siguro, meron ka ngayon, no? Hindi na nga bali. Siya nga pala. Eto, yung biodata natin. Ako nang sumagot dyan. So ngayon,
Hintayin na lang natin umuwi yung kapatid ko para siya yung pumalit sa'yo dyan sa pagbabantay. Tapos, mag-uwian na muna tayo para makapunta ron sa village, no? Naghihintay lang naman yung kapitbahay namin doon sa kanila. Kaya pag dinaanan natin yon, go na tayo. Ha? Okay, sige. Pero pwede ka naman nang mauna umuwi eh. Hintayin ko na lang si Esther na dumating. Hindi, sabay na tayo. Papunta na naman yun eh. Ikaw bahala. Pagkatapos ng usapang yon, ay nanahimik na lang silang bigla. Hindi rin kasi alam ni Regina kung paano babawiin ang mga sinabi niya kanina tungkol sa usapang nararamdaman. Para tuloy kasi siyang nahuli sa sarili niyang bibig. Kaya bigla siyang nailang nakausapin si Noel na mga oras na yon. Mabuti na lang din ay may isang ginoong relihiyoso ang lumapit kay Noel at kinausap ito. Kahit papaano ay nakaiwas din si Regina. Hanggang sa ilang minuto pa nga ang lumipas. Dumating na nga si Esther bilang kapalit niya sa pagtitinda. Matapos ang ilang bili ng morenong binata sa bunso nilang kapatid, ay naglakad na sila palayo sa lugar na yon. Pagdating sa eskinita, ay naghiwalay na sila ng landas. Nagpaalam lang si Noel kay Regina at lumiko na ang morenong binata pakanan. Hindi kaagad lumiko pakaliwa si Regina. Minasdan niya muna kasi ang likuran ng binata. Nagsisimula na niyang magustuhan ito. Napangiti siya habang minamasdan nito palayo at pagkatapos noon ay saka na siya nagsimulang maglakad papunta sa tinutuluyan niyang bahay. Nasa iisang lugar man ay magkalayo pa rin ang bahay sina Regina at Noel. Bago pa kasi makilala ng dalaga ang morenong binata, ay nangungupahan na siyang mag-isa malapit sa dati niyang pinapasukang palengke. Nang muntikan na siya noong mapagdiskitahan ng mga kalalakihang manyakis habang pauwi galing sa palengke, ay doon na nga niya nakilala si Noel, na dahilan kung bakit hindi siya napagsamantalahan. Ito rin ang tumulong sa kanya para makapaghanap ng ibang pagkakakitaan na hindi na kailangan pang umuwi ng hating gabi. Kaya magkasama na silang nagtitinda sa bangketa na hanggang alas 7 lang ng gabi. Tinatapos na lang din ni Regina ang isang buwan bago siya lumipat sa katabing bahay nila Noel na pinapaupahan din. Kapag nangyari yon ay lalong mapapalapit ang dalaga sa binata at maaari ring mas lumalim pa ang kanilang ugnayan. Matapos maisip ni Regina ang mga yon, habang nagbibihis ay para siyang kinikilig sa mga nangyayari. Hindi niya maintindihan ang sarili subalit natutuwa naman dahil masarap pala sa pakiramdam ang ma-in love. Kaya ng oras na yon ay nag-ayos talaga ng husto si Regina. Wala man siyang magandang damit ay siniguro niyang maayos pa rin ang kanyang itsura at presentable. Kaya nang muli silang magtagpo ni Noel sa labas ng iskinita, ay kitang-kita niya kung paanong mapanganga at tila magningning ang mga mata ng morenong binata. Wow! Ang ganda mo sa damit mong yan ah! Hindi man ipinahalata ay talagang kinilig ng husto si Regina matapos marinig ang mga sinabi ng nagugustuhan niyang binata. Ngumiti lang siya ng tipid at saka inayos ang medyo kusot-kusot ng damit na nabili niya kamakailan sa ukay-ukay. Hindi nga ako komportable sa suot ko eh. Sigurado kang okay lang? Gusot-gusot pa eh. Wala kasi akong plancha sa bahay. Oo nga. Dapat sinabi mo kanina para pinadala ko sa inyo yung plancha sa bahay. Pero hindi na bale. Mas litaw naman yung ganda mo kaysa sa gusot na damit eh. Hindi na yan mapapansin. Dahil sa mga narinig ay lalong kinilig si Regina. Subalit pilit niya pa ring itinatago ang nakatutuwang pakiramdam dahil nahihiya siyang mahalata ni Noel. Dahil din tuloy sa mga pinagsasasabi ng morenong binata, ay tila mas nadagdagan ang pagmamahal ni Regina.
Subalit sa kabilang banda pa rin ng kanyang isipan ay mayroong nagsasabi na huwag masyadong magpadalos-dalos sa nararamdaman dahil baka sa huli ay umasa lang siya sa wala. Ikaw naman, nambola ka pa dyan. Uy, ano ka ba? Totoo naman yung sinabi ko, no? Okay, sabi mo eh. O tara na, saan ba yung kapitbahay niyo na yun? Tinungo na nga nila ang sinasabing kapitbahay ni Noel at nang makita na nila ito ay kaagad silang isinakay sa owner at nagbiyahe papunta sa nasabing subdivision. Ilang minuto rin ang lumipas. Mga bandang 4:00 ng hapon ay natuntun na nga nila ang lugar. Sa labas pa lang ng napakagarang bahay ay kitang-kita na ang pagkamangha sa mukha ni Regina. Ito kasi ang unang pagkakataon na makakita siya ng ganoong kalaki at kagandang bahay ng malapitan. Ay, grabe, ang ganda, no? Uy, pagbutihan natin sa interview para makapasok tayo kaagad. Mas maganda kung pareho tayo matatanggap. Ano? Ay, oo nga pala. Yung interview, yung parang bago ka nila ipasok o isabak sa pagtatrabaho aalamin muna nila yung tungkol sa'yo. Alam mo na, kapag ganitong mga mayayamang tao, marami yan silang cheche-bureche. Pero narinig ko naman, di ba, yung sinabi ng kapitbahay namin kanina, hindi raw mapili yung mga nakatira rito. Hindi na halos natapos ni Noel ang sinasabi sapagkat biglang tumunog ang mataas na gate at marahan nitong nagbukas. Nang tuluyan ang bumukas ang gate, ay doon na nga nakita ni Noel at Regina ang dalawang matatangkad na Ginoo na parang pinagbiyak na bunga dahil sa pagkakahawig ng mga itsura. Kung titingnan ay para silang mga bouncer sa mga bigating nightclub. Lagpas 6 na talampakan ng taas. Pulido ang pangangatawan. Parehong may tato ang magkabilang braso at halatang halata ang pagkabrusko dahil nagdudugtong ang patilya, bigote at balbas. Malalaman lang ang pagkakaiba nila dahil sa ang isang Ginoo ay mayroong malaking peklat sa kanang pisngi, habang ang isa naman ay makinis ang pagmumukha. Pagkakita ni Noel sa dalawang Ginoo, ay parang nanliit siya at biglang kinabahan. Ganon din ang nararamdaman ni Regina. Pagkakita nga niya sa dalawa ay parang gusto na niyang umatras dahil may kung anong hindi magandang aura siyang nararamdaman sa dalawang kaharap. Magandang araw po. Kami po yung inindorso ni Mr. Solidum. Pasok kayo! Naiilang man ay sabay na pumasok ang dalawa sa loob ng bakuran. Sumunod kayo kay John Ray. Itinuro ng Ginoong may malaking peklat sa kanang pisngi ang kanyang kakambal na naglalakad na ng mga sandaling yon, pabalik sa loob ng magharang bahay. Sinundan nga ni Regina at Noel ang lalaking tinatawag na John Ray hanggang sa makarating sila sa main entrance ng bahay. Doon ay mas lalong namangha ang dalaga. Para bang biglang nawala ang kaba na nararamdaman niya matapos makita ang napaka-eleganting bahay. Dinala sila ni Ginoong John Ray sa common area at saka sila pinaupo. Maghintay lang kayo saglit Pagkatapos magsalita ay lumakad kaagad palayo si John Ray, habang sila Regina at Noel naman ay nakatinginan at nagkangitian. Hindi kasi nakakatakot ang boses ni John Ray kumpara kay Jomar. Ano sa tingin mo? Okay naman, di ba? Oo. Ewan, basta bahala na. Nasabi yun ng dalaga sapagkat pagpasok nila sa loob mismo ng bahay ay parabang biglang bumigat ang kanyang pakiramdam. Parabang may kung anong hindi kaaya-ayang aura sa loob ng magara at eleganteng bahay, kaya ng mga oras na yon ay parabang nagdadalawang isip siya kung tutuloy pa ba siya o hindi. Ilang saglit pa ay dumating na nga ang kambal na Jomar at John Ray. Umupo ang dalawa sa tapat nila.
at doon na nga mabilis na nilatag ang lahat-lahat. Sa madaling salita, ay natanggap nga si Noel at Regina bilang lalaki at babaeng kasambahay ng Tomo Residence. Malaking halaga din ang inoffer sa kanila at bukod doon ay libre ang lahat ng gastusin nila at pangangailangan. Subalit kailangang stay in sila at lalabas lang kapag inutos ng kanilang mga amo. Habang pauwi ng bahay ay hindi alam ni Regina kung matutuwa ba siya o hindi sa nangyari. Pakiwari niya kasi ay mayroon talagang mali sa mga nagaganap. Hindi maganda ang kanyang kutob, subalit dahil sa sobrang saya ng mukha ni Noel ay nakisabay na lang din siya sa agos ng mga pangyayari. Nang nasa tapat na sila ng maliit na hanay na inuupahan ni Regina ay huminto silang dalawa. So, paano? Daanan kita rito bukas, ha? Ang bilis, no? Start na kaagad tayo bukas. At ang babait nila. Kahit hindi tayo kumpleto sa requirements, tinanggap pa rin tayo. At malaki pa yung sahod. Hindi naman umimik si Regina. Ngumiti lang ito na parang napipilitan dahil sa mga oras na yon ay hindi pa rin siya sigurado sa kanyang gagawin. Oh, bakit parang hindi ka naman masaya? Parang sa lahat yata ng natanggap sa magandang trabaho, ikaw lang yung nakita kong ganyan ang reaksyon eh. Dahil tuloy doon ay napangiti ng pilit ang dalaga at pagkatapos ay mahina nitong hinampas sa balikat si Noel. Ano ka ba? Masaya ako, no? Napagod lang talaga. Alam mo namang hindi ako sanay na sumakay sa sasakyan. Probinsyana nga, di ba? Ay, sa bagay, may point ka. Oh, basta bukas ha. Kung gusto mo, doon ka na matulog sa bahay ngayon para Naku, marami pa akong aayusing gamit at saka kakausapin ko pa yung may-ari ng paupahan. O sige na, umuwi ka na para makapag-ayos ka na rin. Ay, grabe naman yun. Tinataboy na kaagad ako. Grabe ka sa akin ha. Pagkatapos kitang sabihan ng maganda kanina, gagantuin mo lang ako. O sige na nga. Salamat na lang sa lahat. Napangiti lang si Regina habang pinagmamasdan ang pagpapakyut ng morenong binata. Para kang timang dyan. Makikita pa naman tayo bukas eh. At saka, simula bukas, palagi na tayo magkasama. Magsasawa na tayo sa mukha ng isa't isa, no? Hindi ako magsasawa sa'yo, no? Dahil doon ay biglang natigilan si Regina. Iba kasi ang dating sa kanya ng mga sinabing yun ni Noel. Para bang mayroong itong nais ipakahulugan. Bigla na naman silang natahimik at nagkatinginan dahilan para muling bumilis ang pagtibok ng puso ng dalaga. Para na namang may kung anong bagay na naglalaro sa kanyang tiyan. Subalit, nag-i-enjoy siya sa masarap na pakiramdam na yon. Oh, sige na, papasok na ako sa loob. Magandang gabi at salamat sa paghatid. Hindi na nilingon pa ni Regina ang binata dahil sa sobrang tensyon na nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Para kasing sasabog ang puso niya sa tuwa matapos marinig ang mga sinabi ni Noel. Habang nag-aayos tuloy ng kanyang mga gamit ay hindi siya mapakali. Panay ang isip ng dalaga kung gaano katagal silang magsasama ni Noel sa loob ng magarang bahay ng bago nilang mga amo. Ang dami naglalaro sa kanyang isipan. Mga magagandang bagay na purong patungkol sa magandang kinabukasan niya kasama ang lalaking nagpatibok ng kanyang pusong inosente. Nakatulugan na lang ng dalaga ang pag-iisip sa mga mangyayari hanggang sa bigla siyang napamulat matapos makarinig ng mahihinang katok mula sa pintuan ng kanyang bahay. Bibihira ang kumakatok sa kanya kapag ganoong oras, kaya nagtaka siya ng mga sandaling yon. Pero tumayo pa rin ang dalaga at pasimpleng dinungaw ang ilalim ng nakasarang pinto upang makita niya kung mayroong tao sa labas ng kanyang bahay o wala. Wala naman siyang makitang anino, kaya naman pumikit na lang ulit ang dalaga para ipagpatuloy ang naudlot na pagtulog. Subalit ilang segundo lang
ay nakarinig na naman siya ng katok. Sa pagkakataong yun ay mas malakas na at mas marami, kaya kaagad siyang napatayo at muling napatingin sa ilalim ng pintong nakasara. Katulad pa rin ng nauna, wala siyang naaninag na kahit anong anino, kaya tumayo na siya. Binuksan ang pinto at doon na nga tumambad sa kanyang paningin ang naaagnas na muka ni Aling Piyang, ang babaeng kumupkop sa kanya. Kahit nakakatakot ang itsura ng ginang, ay hindi nakaramdam ng pagkasindak si Regina. Naiyak pa nga siya matapos makita ang nagsilbi niyang nanay sa mahabang panahon. Dahil doon ay bigla na naman bumalik sa kanya ang masalimuot na nakaraang matagal na niyang ibinaon sa limot. Lumapit sa kanya ang ginang at pagkatapos ay marahan nitong hinimas ng naaagnas na kamay ang kanyang pisngi habang umiiling. Parang may nais ipakahulugan ng matanda. Subalit hindi naman maunawaan ni Regina ang mga yon, hanggang sa makarinig na nga lang siya ng tilaok ng manok. Pagmulat ng kanyang mga mata ay nakahiga na ulit siya sa papag, subalit nang lingunin niya ang pintuan ay nakabukas na ito. Muling tumilaok ang manok dahil 5:00 na ng umaga, kasabay ng marahang pagpatak ng mga luha sa mata ng dalaga. Mabilis na lumipas ang oras. Eksakto 8:00 ng umaga ay nasa loob na ng Tomo Residence na Noel at Regina. Pinag-almusal muna sila at pinagpahinga ng kambal nilang amo at pinasulit ang araw na yon. Subalit tila wala sa mood si Regina dahil sa napaniginipan niya. Nang mapansin siya ng morenong binata ay kaagad itong lumapit sa kanya at nagtanong, Uy, may nangyari ba? Umamin ka nga sa akin. Medyo seryoso ka yata ngayon. Dapat nga excited ka kasi may mas maganda at mas marangal na trabaho na tayo ngayon. Mukhang mababait pa yung mga amo natin. Huwag kang pakakasiguro. Unang araw pa lang natin to. Well, sa bagay, may point ka. Bakit ka nga malungkot? Sabihin mo na sa akin kasi, ano ba nangyari? Hinaway ka ba kagabi ng may-ari ng inuupahan mo? Sabihin mo lang, yayariin ko yun. Ay, sige na nga, para hindi ka na mangulit. Kasi napaginipan ko yung si inay kagabi, yung itinuring kong nanay. Naalala ko siya. Kaya, ayun, nalungkot lang ako. Alam mo, ibig sabihin nun masaya na si inay mo kasi unti-unti mo nang natutupad yung mga pangarap mo sa buhay. Kaya huwag ka nang malungkot dyan, no? Ano bang gusto mong gawin ko para sumaya ka? Halikan mo ko. Ha? Ano? Wala yun. Basta galingan na lang natin sa trabaho rito. Katulad nga ng mga napag-usapan ni Noel at Regina, ginalingan nga nila ang pagtatrabaho. Nagustuhan naman ito ng kambal nilang amo na tuwang-tuwa sa ipinapakita nilang kasipagan. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Naging maganda ang takbo ng mga pangyayari sa loob ng magarang bahay, kaya lang ay magmula nang lumipat sa lugar na yon si Regina ay madalas na niyang makita sa panaginip si Aling Piyang na parabang mayroong gustong ipahiwatig sa kanya. Medyo nababahala na rin ang dalaga dahil habang tumatagal ang pananatili nila sa lugar na yon ay mas lalong bumibigat ang kanyang pakiramdam. Parabang may mga kung anong enerhiya ang lumulukob sa tahanang yon na hindi niya mawari kung ano. Isang malalim na gabi. Pinagbuksan nila ni Noel ang kanilang mga amo dahil galing ito sa gimik. Ito ang unang pagkakataong makita nilang umuwi ng lasing ang kanilang mga amo. May kasama ang mga ito na isang babae na kasing tangkad lang din ni Regina. At katulad ng kambal, marami ring tato sa magkabilang braso ang nasabing babae. Regina, bago kang matulog
ipagluto mo muna kami ng kahit anong makakain. Damihan mo para rin sa kasama namin ni John Ray. Sige po, sir. Doon mo dalhin sa entertainment room Manonood kasi kami ng movie ngayon Okay po, sir. Hindi kaagad nakaalis sa kinatatayuan si Regina dahil kitang-kita ng mga mata niya kung paano sapukin ni Jomar sa ulo ang babaeng kasama nila. Oh, Regina, alam bang tinitingin-tingin mo? Magluto ka na ron! Gusto rin yatang masapok Sa sobrang pagkabigla at takot ay dali-daling nagtungo si Regina sa kusina at pagdating doon ay halos maluha siya sa sobrang pagkasindak. Hindi niya sukat akalain na masasaksihan niya ang ganoong klase ng pag-uugali ng kanyang mga amo. Kaya ng oras na yon ay hindi niya tuloy alam kung paano ihahatid sa amo ang kanyang lulutuin. Baka kasi dahil sa kalasingan ay masaktan na rin siya ng mga ito, katulad na lang ng ginawa nila sa babaeng kasama nila. Nang matapos na siyang magluto, ay binalak niyang puntahan si Noel sa kwarto nito, kaya lang ay nahilik na ang binata. Matapos kasing magbukas ng gate ay natulog na kagad siya. Marami rin kasing ginawa nung araw na yon si Noel. Mag-isa niyang tinrabaho ang malawak na swimming pool, dahil yon ang bilin ng kambal nilang amo. Inakyat na nga niya sa entertainment room ang nasabing pagkain. Subalit malayo pa lang siya sa pintuan ay naririnig na niya ang malakas na pag-iyak ng babaeng kasama ng kanyang mga amo. Nang saglit niyang dungawi ng salamin ng pinto, ay doon na nga tumambad sa kanyang paningin ang hindi kaaya-ayang pangyayari. Salitang pinagsasamantalahan ng kambalang babaeng kasama nilang iyak ng iyak dahil sa mga nangyayari. Bukod kasi roon ay sinasaktan din ng dalawa ang kaawa-awang babae. Sa bunot sa buhok, sampal sa mukha, suntok sa tiyan at kung ano-ano pang pananakit ang nasaksihan ni Regina. Nang mga oras na yon ay biglang nanginig ang kanyang mga kalamnan dahil sa takot. Ito ang unang pagkakataon niyang makakita ng ganoong klaseng pangyayari na tila hindi na makatao. Gusto niyang tulungan ang kaawa-awang babae dahil ramdam na ramdam niya sa pagsigaw nito ang hirap at sakit na nararamdaman. Hindi na lang tuloy na malaya ng dalaga na marahan ng pumapatak ang kanyang mga luha. At dahil sa hindi niya nakayanan ang nakikita at naririnig, ay iniwan niya na lang ang pagkaing inihanda sa lamisetang nasa gilid ng pinto ng entertainment room. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa kanyang silid at saka naglock ng pinto. Nagsumiksik siya sa isang sulok dahil sa takot na biglang sumilay sa kanyang isipan. Hindi niya sukat akalain na ganun kasama ang kambal na inakala nilang mabuti. Dahil doon ay kung ano-ano na tuloy ang naisip ng dalaga na naantala lang matapos makarinig ng mahihinang katok mula sa pinto ng kanyang silid. Regina, buksan mo tong pinto. Biglang kusang nag-angatan ng mga balahibo sa buong katawan ng dalaga matapos marinig ang boses ni Jomar. Parang gusto niyang sumigaw at tumingi ng tulong kay Noel na mga oras na yon. Kaya lang ay nag-aalala rin siya dahil baka kung mapano pa ang kanyang minamahal na lalaki. Regina, please, pakibukas. Wala akong gagawin sa iyo, promise. Gusto lang kitang makausap. Dahil na rin sa takot para sa seguridad nila ni Noel ay marahan nang binuksan ni Regina ang pinto. Kahit pa nanginginig na ang buo niyang katawan, dala ng matinding nerbiyos. Pagkakita niya sa among si Jomar, ay nakangiti na ito sa kanya at mukhang maamo ng tupa. Napatakip ilong pa ang dalaga dahil amoy na amoy ang alak sa pagkatao ng kanyang amo ng mga sandaling yon. Pasensya na kung ano man yung nakita mo, hindi na yun mauulit. Pinauwi na namin yung babae. Hinatid na siya ni John Ray. Sorry talaga.
Pangako, hindi na mauulit. Sinubukang paniwalaan ng dalaga ang mga sinabi ng kanyang amo, kaya lumabas siya ng silid. Wala naman po ako nakita, sir. Ganun ba? Sige. Maiwan na kita dyan, ha? Anyway, masarap yung niluto mo. Naubos namin. Pagkaalis ni Jomar ay parang naistatwa si Regina, habang ang mga tuhod ay nanginginig sa takot. Nang mga oras kasing yon, ay sumagi na sa isip niya na baka gawin din sa kanya ang ginawa nila sa babae kanina. Hindi tuloy nakatulog ng maayos si Regina dahil sa kakaisip at pagsapit ng umaga. Habang hinahainan niya ang kambal ng makakain ay tahimik lang ang mga ito na pasimpleng minamatyagan siya. Magmula nang makasaksi si Regina ng ganoong bagay ay hindi na siya naging kampante sa tuwing nandyan ang kanyang mga amo. Pakiramdam niya anumang oras kapag nasa paligid ang kambal ay may gagawin itong mga bagay na hindi maganda. Isang linggo pa ang lumipas. Tila ba muling pumanatag ang mga pangyayari sa loob ng bahay. Hindi na rin ikinuwento pa ng dalaga kay Noel ang tungkol sa nangyari upang hindi na mag-alala ang binatang Moreno. Nang araw na yon, pagkagising ni Regina ay hindi niya naabutan ng kambal. Sa halip ay si Noel ang nakita niya sa harding nasa tapat ng dining area. Nakaupo ang binatilyo sa garden couch. Ang aga mo yatang nagising. Anong ginagawa mo dyan? Buti tulog pa yung kambal. Magluluto pa lang kasi ako eh. Wala, kanina pa sila umalis. May seminar daw na pupuntahan. Ganun ba? Bakit ka nga ako nakaupo dyan? Hindi kagad kumibo si Noel. Maraan lang itong tumayo subalit bigla ring naupo na parang nasasaktan. Nang mapansin yun ng dalaga ay nagtaka siya ng bahagya. Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Matutulog muna ako ulit ha. Hanggat maaari, huwag mo muna sana akong katukin sa kwarto hanggang hapon. Gabi pa naman uuwi yung kambal eh. Kahit parang nahihirapan, ay pinilit ni Noel na umayos ng paglalakad upang hindi mapansin ni Regina na mayroon siyang dinaramdam na mga oras na yon. Nagtaka naman ng dalaga pero sinunod na lang din niya ang mga sinabi ng Morenong binata. Nararamdaman niya na mga sandaling yon ay may kung anong dinaramdam si Noel. Subalit hindi nito masabi sa kanya. Kaya naman hinayaan niya na lang bilang respeto sa lalaki. Nito kasing mga nakalipas na araw ay parang kakaiba ang ikinikilos ng Morenong lalaki. Hindi kagaya noon na palagi itong masaya at excited. Nag-aalala man ay walang magawa si Regina kundi maghintay na si Noel mismo ang mag-open sa kanya ng problema. Mabilis na lumipas ang oras. Katatapos lang mananghalian ni Regina noon kaya nagtungo siya sa kwarto para saglit na umidlip. Kapipikit lang niya nang bigla-bigla namang umuga ang hinihigaan niyang kama dahilan para mapadilat siya kaagad. Pagtingin niya sa ilalim ng kanyang higaan ay wala namang kahit ano o sino roon kaya nagbalik siya sa paghiga. Subalit napatras siya matapos makitang muli ang naaagnas na bangkay ni Aling Piang na nakatayo sa pintuan. Hindi nagsasalita ang ginang, subalit umiiling-iling ito na katulad ng dati ay parang may kung anong gustong ipahiwatig. Tatanungin sana niya ang kaluluwa ni Aling Piang, kaya lang bigla na lang itong naglakad palayo. Dahil doon ay tumayo sa higaan ng dalaga at sinundan ng kanyang ina, kaya lang wala na ito. Nang ilibot ni Regina ang tingin sa buong kabahayan, ay doon nahagip ng kanyang mga mata ang isang pamilyar na babae. Ang babaeng minsang dinala sa bahay na yon ng kanyang amo na minaltrato habang pinagsasamantalahan ng salitan. Nakatayo ang babae sa main entrance ng bahay at nakatingin sa kanya.
Duguan ang naaagnas nitong mukha at puno ng pasa ang buong katawan. Bukod doon ay luray-luray din ang kasuotan ng babae. Ipaghiganti mo ako! Ipaghiganti mo ako sa kanila! Pinatay nila ako! Mga walang iya sila! Kaya dapat rin silang mamatay at magdusa! Kasunod ng mga salitang yon ay may bigla na lang humawak sa braso ni Regina, dahilan para siya'y mapabangon sa higaan. Oh, ayos ka lang? Umuungol ka. Ginagasa ka yata sa panaginip mo eh. Napatras ang dalaga dahil sa takot pagkakita sa kanyang mga amo. Ano pong ginagawa niyo rito? Ang sabi ni Noel, gabi na raw po kayo uuwi. Ngumiti ang kambal matapos makita ang reaksyon ng dalaga. Relax ka lang. Wala kaming masamang gagawin. Napaaga ang uwi namin eh. May iba kasi kaming plano ngayon. Uutusan ka sana naming lumabas. Mag-grocery. Kasi hindi kami nakapamili ngayon eh. Kaya ikaw lang muna para makalabas ka na rin. Medyo pagod na rin kasi kami. Sige na, magbihis ka na. Pagkatapos punta mo kami sa sala. Labis na nagtaka ang babae dahil ito ang unang pagkakataong siya ang mag-grocery. Nang makapagbihis na siya'y gusto niya sanang gisingin si Noel para isama. Kaya lang ay baka hindi rin pumayag ang kambal dahil walang may iwan sa bahay para utusan. Pagkakuha niya sa pera ay lumabas na nga ng bahay ang dalaga at sumakay sa tricycle papunta sa grocery store sa labas ng subdivision. Kaya lang nang eksaktong nasa gate na sila ng subdivision ay nakalimutan ng dalaga ang listahan ng kanyang mga bibilhin. Naiwan niya ito sa kwarto dahil sa sobrang pagmamadali. Dahil wala naman siyang cellphone, kaya nagbalik na lang ang dalaga sa bahay ng kanyang amo na ginawa namang kaagad ng driver. Kaya lang pagdating sa tapat ng gate ay umalis kaagad yon dahil nagmamadali ang driver. Hindi na lang pinansin ni Regina dahil talagang nagmamadali siya sa pagkuha ng listahan at kukuha na lang siya ng iba pang tricycle mamaya. Dahil may susi naman siya ng gate, ay binuksan na niya kaagad ito at pumasok sa loob. Dali-dali siyang nagtungo sa kanyang kwarto. Dumaan na siya sa likod para hindi mapansin ng kambal at baka mapagalitan pa siya. Nang makapasok na siya sa likod bahay at papunta na sa kanyang silid, ay doon na nga tumambad sa kanyang paningin ang kagimbal-gimbal na pangyayari. Salitang pinagsasamantalahan ng kambalang walang kalaban-laban na si Noel at tuwang-tuwa ang dalawa na parang mga demonyo. Nang makita ng morenong binata si Regina na nakatingin sa kanila ay napahagulgol na lang siya ng iyak dahil sa sobrang pandidiri sa sarili. Sumigaw ng sumigaw si Noel at pilit siyang nagpupumiglas, subalit sa lakas ng kambal ay wala siyang magawa. Dahil sa kahubaran, doon nakita ng dalaga ang mga nakatagong pasa sa katawan ng pinakamamahal niyang si Noel. Sa kanya lang napagtanto na kaya pala tila ba hirap na hirap ang binatang moreno sa pagkilos at kaya rin pala kakaiba ang mga kinikilos nito ay dahil sa mga ganoong pangyayari. Dahil sa sobrang pagkabigla, ay biglang natumba si Regina sa sahig, dahilan para maagaw ng kambal ang kanyang atensyon. Nang mapatingin sina Jomar at John Ray sa kanya, ay bigla itong umisi na parang mga demonyong hayok sa laman ng tao. Oh, huwag kang mag-alala, dahil ikaw rin naman ang susunod, Regina. Ano bang ginagawa mo dyan, Tol? Kunin mo na yung isang yan. Bago pa makatakas. Mabilis na tumakbo palabas ng bakuran si Regina at sa kabutihang palad ay nakalayo sa lugar gamit ang pera mismo ng kambal na ibinigay kanina sa kanya para ipambili. Dahil nga sa nangyaring yon ay naisipan ng dalaga na humingi ng tulong sa kung sino mang kinauukulan, subalit alam niyang mahirap makamit ang hustisya sa mga kagaya niyang payak lang ang pamumuhay. Naisip niyang baka mabaliktad ang sitwasyon at silang dalawa pa ni Noel ang mapagbintanghang masama. Nang mga oras ding yon ay nag-isip ng matibay na solusyon si Regina.
hanggang sa sumagi nga sa kanyang isipan si Aling Piyang. Doon na pagtanto ng dalaga na kaya pala madalas magpakita sa kanya ang nanay-nanayan ay dahil may gusto itong ipahiwatig. Ang magbalik na sa pangungulam si Regina. Pagsapit ng dilim, eksakto 12:00 ng gabi, ay nagtungo ang dalaga sa pinakamalapit na sementeryo sa lugar na yon. Doon nga niya isinagawa ang isa sa mga itinuro ni Aling Piyang sa kanya, ang pagtawag ng mga patay para pahirapan ang mga katulad ni na Jomar at John Ray. Sa ibabaw ng isang puntod ay nagsimulang mag-orasyon ng binibini. Mga salitang siya lang ang nakakaintindi. May kung ano siyang ibinubulong sa hangin na sana ay gabayan ni Aling Piyang sa kanyang gagawin. Pagkasabing yon ng dalaga ay sa isang iglap, biglang nagdilim ang kanyang paligid, kasunod noon ay tila tumawid siya sa kung saan. At pagkawala ng dilim ay naroon na nga siyang bigla sa bahay ng kambal. Nang igala ng dalagang paningin, ay nakita niya ang kaawa-awang si Noel na nakahandusay sa sahig. Panayang iyak at nanghihina dahil sa mga nangyari. Naroon din ang kambal na mga sandaling yun na nagsusuot na ng damit. Nang makita sila ni Regina ay biglang uminit ang kanyang dugo. Ang takot na nararamdaman niya para sa dalawa ay napalitan ng matinding puot dahil sa ginawa nila sa pinakamamahal niyang si Noel. Muli siyang nagbanggit ng mga salita na siya lang ang nakakaunawa. At sa isang iglap ay may kung anong itim na usok ang lumitaw sa kung saan at bigla itong bumulusok papunta sa mata ni Jomar. Napakusot mata ang lalaking may peklat sa mukha at nang mapansin niyo ni John Ray ay nilapitan niya ang kambal. O tol, anong problema? Nangangati na yung mata mo sa pinagagawa mo ah. Hindi nagsalita si Jomar. Nagpatuloy lang ito sa pagkusot ng mata at nang maayos-ayos na ang pakiramdam niya'y kagad siyang dumilat subalit biglang napasigaw matapos makita ang kaharap. Ha? Hayop! Pinatay ka na namin ah! Biglang napangiti si Regina dahil sa takot na reaksyon ni Jomar. Dahil sa ang nakita nito sa katauhan ng kakambal ay ang babaeng una nilang minules siya. Pagkadakay muli siyang nagbanggit ng mga salita hanggang isa na namang usok ang lumitaw at bumulusok naman sa mata ni John Ray. Matapos magkusot ng mata ay bigla siyang dumilat at ang tingin na rin niya sa kakambal ay ang babaeng kanilang minules siya. Ha? Walang ya! Anong ginagawa mo rito? Patay ka na, hindi ba? Napuno ng takot ang kambal sa pag-aakalang nabuhay ang isang patay. Subalit ang tingin lang nila sa isa't isa ay ang babaeng kanilang minaltrato, pinagsamantalahan at pinatay. Huwag kang lalapit! Lumayo ka sa akin! Ikaw ang lumayo sa akin! Patay ka na eh! Pinatay ka na namin! Bakit ka nabuhay? Habang napupuno ng takot ang kambal sa isa't isa, ay nakatunghay lang si Regina sa kanila mula sa dimensyon ng mga patay. Puot na puot siya dahil sa ginawa ng mga ito kay Noel at sinisiguro niyang may paghihiganti niya ang kanyang pinakamamahal na pinata. Dahil sa sobrang takot sa isa't isa ni na Jomar at John Ray ay silang dalawa na mismo ang nagpatayan. Nang gabing yon ay umalingaw-ngaw ang magkakasunod na putok ng baril, dahilan upang magpunta ang mga kinaukulan sa magarang bahay na yon. Doon na nga nakita ng mga pulis ang kambal na parehong may tama ng baril sa iba't ibang parte ng katawan. Nakita rin nila ang nanghihinang si Noel na nasagip ng gabi rin yon. Lumabas sa investigasyon na nagbarilan ng magkapatid dahil sa hinihinalang paggamit nila ng ipinagbabawal na droga. Subalit ang totoo ay ginamitan sila ni Regina ng kulam gamit ang mga patay. Nakamit ni Noel ang hustisya at kalaunan ay nakatuluyan nga sila ni Regina. Tinanggap ng dalaga kahit ano pa ang nangyari sa morenong binata. Dahil noon pa man ay mahal na niya ito ng buong puso. Wakas!
Ako ang inyong Lolo Pael at ito